Kaya mag-install tayo ngayon ng dashcam QCY F11 Plus sa Honda City. Yan. Honda City yung kakabitan natin ng dashcam QCY F11 Plus. Front and back camera, 4K video resolution na siya. Ayan. Tapos yung back camera niya full HD. Ayan. Meron siyang Wi-Fi apps. Ayan. Tapos super night vision QCY F11 Plus. Ayan. Loop recording, auto delete na rin. Ayan, ito yung laman niya sa box, yung rear view mirror dashcam, front and back camera. Ayan. Ito yung front camera. Ayan, yung pinaka LCD nya. Ayan, ito front camera. Ayan, itong dashcam na to, ito yung pinapatong lang dito sa rear view mirror ng sasakyan. Pinapatong lang siya, hindi natin inaalis yan, pinapatong lang. Ayan, papatong lang natin to rito. Tapos meron siyang kasamang charger adapter. Ito yung sinasaksak sa 12 volts port ng sasakyan. Ayan, dito natin isasaksak yan. Ayan, ito yung charger adapter nya. Yung back camera, ito yung ikakabit natin sa likod, yung sa may plate number sa likod. Kaya tuturo ko sa inyo kung saan ko papadaanin yung wire. Meron siyang dalawang screw na kasama, tsaka dual adhesive tape. Tapos yung rubber clips, ito yung ipang iipit natin sa kanya sa rear view mirror. Meron na rin kasamang pry toolkit, yung pangsundot sa wire sa mga gilid, tsaka user manual. Ayan, andyan. Ayan, kakabit na natin. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Yung dalawang rubber clips, nilagay ko na para mapatong na natin dito sa rear view mirror. Ayan, i-clip lang natin ng rubber clips yan. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Pinatong ko na siya. Ayan, nakaipit lang ng dalawang rubber clips yan. Ayan. Tapos ang sunod na lalagay natin yung charger adapter na niya. Ayan, install natin to. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Sinaksak ko muna siya. Tapos yung wire pinag-aapang ko dito sa kanan sa kesame. Ayan, pinasok ko lang sa kesame yung wire. Ito, ayan, papasok nyo lang sa loob. Ayan, tapos pagdating nyo rito, meron siyang plastic na liliguan na hindi nyo na kailangan alisin ng plastic. Ayan, lusot nyo lang yung wire. Ayan, lusot nyo lang yung wire, gamitan nyo nung pry toolkit na kasama. Ayan, lusot nyo lang na ganyan. Tulak nyo lang. Hindi nyo na kailangan alisin tong plastic. Tapos dito yung rubber na. Ayan. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Inangat ko tong rubber dito para malusot ko yung wire dito sa gilid. Ayan. Ayan, inangat ko hanggang baba. Ayan, tapos pagdating dito, liligo nyo na yung wire. Ayan, liligo ko na yung wire dyan. Sundutin nyo lang ng pry toolkit. Ayan, inangat ko tong rubber sa gilid para mapasok ko yung wire sa loob. Ayan, pinasok ko yung wire. Ayan, tapos pagdating dito sa ilalim, inilalim ko rito sa pinaka carpet ng sasakyan. Ayan, dito ko nilusot yung wire sa ilalim. Ayan, para hindi siya nakakapakan. Ayan, ayan yung wire nya. Ayan, pinasok ko dyan pag ganun. Ayan, tapos pagdating dito, ayan, niligo ko na yung wire dyan. Ayan, ayan, pasok nyo dyan pag ganun. Tapos ito na siya. Ayan, nakasaksak siya sa 12 volts port ng sasakyan. Yung sa may cigarette lighter. Ayan, lagyan nyo ng allowance yung wire para kung sakaling hugutin hindi siya banat. Ayan, nakasaksak lang siya dyan. Ayan, tapos ito na yung back camera na i-install na natin. Ito yung ilalagay natin sa likod. Ayan, recording to. Front and back camera nagre-record sabay. And tapos meron niyang connector, pag-iwalay niyo muna. Pag-iwalay yan. Ayan. Yung wire muna yung papagapangin natin sa kesame.
Tapos ito yung camera ang ilalagay natin. Itong Honda City naman to, meron na rin tong auto, may camera na yung sa reverse. Yan. Pero hindi siya nagre-record, pang reverse lang. Ang ikakabit natin yung camera na nagre-record talaga. Yan. Ayan, sa wire naman tayo ng back camera. Ito, sinaksak ko muna dyan, tapos igagapang ko naman to papunta rito sa kanan. Ayan. Lusot nyo lang sa isami yung wire. Ayan, pa kanan. Ayan, lagyan nyo rin ng allowance yung mga wire dito para kung ibaba taas man, hindi siya banat. Ayan, lagyan nyo ng allowance yung wire. Ayan, lalagyan nyo ng ply para hindi banat kung sakaling ibaba taas tong mirror, hindi siya nababanat. Ayan, pa kaliwa naman yung gapang ng wire natin. Ayan, tapos lusot ulit dito sa plastic. Ayan. Ayan, gamitan nyo ng pry toolkit para pantulak. Ayan, ganyan yung ginawa ko rito. Inangat ko tong rubber dito para malusot ko yung wire dito sa loob. Ayan. Tapos pagdating ko rito sa plastic na to, ayan, nilusot ko ulit yan yung wire. Tapos ito na yung sa may likod na pinto na tayo. Ayan, inangat ko rin yung rubber para mapasok ko yung wire papunta sa likod. Ayan, tapos yung sa dulo na tayo ng wire. Ayan, angat nyo to, tapos balik nyo rin agad pagka nailusot nyo na yung wire para hindi makalimutan. Ayan, tapos pagdating dito sa likod, dito natin ilulusot yung wire papunta ron sa may trunk. Ayan, ang ginawa ko, nilusutan ko ng alambre, tapos yung dulo ng wire, ito, tinalihan ko ng electrical tape para mahila ko papunta ron sa labas. Ayan. Nandiyan naman yung butas niya. Ayan, nandito yung butas na paglulusutan. Ayan. Ito na yung alambre na nilusot natin. Ayan, ihilain na natin yung wire. Ayan, angat nyo lang ng apraso tong takip dito. Ayan, ayan yung wire na hila na natin. Ayan. Gamit kayo ng alambre para mas madali yung malusot to. Ayan. Ayan, nahila na natin. Hilahin na natin lahat ng wire. Ayan. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Ayan, ginapang ko rito yung wire. Sinabay ko rito sa pinaka wire nung sasakyan. Ayan, ito yung wire ng dashcam. Ayan, tapos tinalihan ko ng cable tie. Ayan, pataas yan. Ginapang ko. Tapos ito na yung dulo. Tapos meron siyang red wire. Itong red wire na to, ito yung i-connect natin sa reverse light. Ayan, para mag-auto switch yung camera. Tapos ito yung dulo nung pinaka camera. Ayan. Tapos yung mga sumobrang wire, ayan, dito ko nilagay. Ayan, nirolyo ko, tapos tinalihan ko rin ng cable tie para hindi siya nakakalat. Ayan. Tapos ito, pagkokonikin na natin, etong wire na to, nilusot natin to sa may plate light. Ayan. Sa plate light ko pinalusot yung wire. Yan sa may lock. Tapos inalis ko tong takip dito. May takip yan sa likod. Ayan. Nakaklip lang naman yan. Ayan ang pangalis nitong clip na to. Ayan, nakaganyan siya. Gamit lang kayo ng pry toolkit na ganito, yung pang sikwat. Ilulusot nyo lang na ganun, tsaka nyo aangat na ganun. Ayan, madali lang na maalisin yung mga clip nyan. Ayan, basta may ganito kayo, pry toolkit. Ayan. Ito yung takip dito.
And dito ko pinalusot yung wire sa plate light. Ayan. Tapos inangat ko tong takip dito. Ayan, may clip naman yan. Aangatin nyo lang. Ayan, may mga clip yan. Gamit kayo ng pry tool kit na pangangat ng clip. Ayan. Pag aalisin yung plate light, tutulak nyo lang to dito. Tulak nyo yung pag ganon. Tapos angat. Ang tulak niya papunta rito sa kanan. Ayan, para maangat nyo yung plate light. Ayan, tapos binutasan ko to. Ayan, dyan natin ilalagay yung camera. Ayan, nakaganyan siya. Ayan. Sinukatan ko na, nilagyan ko ng butas. Kasi tutornilyo natin yung camera. Didikit natin ng dual adhesive tape. Ayan, tsaka tornilyo. Kaya ang pinambutas ko lang dito yung ganto, yung matulis na screw. Kaya nang butasin nyo kasi plastic naman. Kaya ganito lang yung gamitin yung pambutas. Hindi nyo na kailangan gumamit ng barena. Ayan. Ayan, dikit na natin. Kaya na ito yung gagamitin nating pandikit. Tsaka tornilyo. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Dinikit ko muna siya ng dual adhesive tape. Tapos tsaka ako na ilalagay yung screw na kasama. Ayan, tutornilyo natin. Ayan, merong screw sa gilid yan. Ayan, yung adyasan niya pagka gusto mo siyang iyuko o iangat. Tapos ilalak mo lang. Dalawang screw yan sa gilid. Ayan, luluwagan mo lang yan pagka mag-a-adjust ka ng up and down. Ayan, natornilyo ko na. Ayan. Kabilaan yan. Ayan, para kahit mahila siya, hindi siya basta-basta makaalis. Ayan, tapos ito yung connector niya. Ayan, tinalihan ko ng cable tie para hindi siya mahila. Tapos binalutan ko ng electrical tape. Ayan, para hindi mahila yung connection niya. Tapos yung red wire na yan, ito yung kinakabit sa reverse light. Ayan, ang ginawa ko dito, inalis ko muna. Ayan, may pinipindot lang naman yan. Ayan, pindutin niya para maalis niya. Tapos yung wire niya, dalawa yan, isang red tsaka isang black. Ayan, kinonik ko siya sa red. Ayan, hindi ko na pinutol yung wire, nilusot ko lang yung dulo ng wire nitong red wire, nilusot ko dyan. Tapos tinalihan ko ng cable tie. Ayan, balatan nyo lang yung dulo nito, hindi nyo na kailangang splice yan o ikat, para lang ma-connect nyo. Ayan, lusot nyo lang dun sa pinaka-socket nya. Ayan, tapos talihan nyo ng cable tie para hindi mahugot, para hindi rin ma-void yung warranty ng sasakyan. Tapos balik nyo na yung connector nya. Ayan yung nag-auto switch pagka atras yung sasakyan. Lilipat yung camera sa likod pagka tuwing atras. Pwede nyo yung i-connect, pwede nyo ring hindi i-connect. Ayan, nasa inyo yan kung gusto nyo i-connect to o hindi na. Pag di nyo i-connect, di siya mag-auto switch. Yun yung purpose nitong red wire. Ayan, ibabalik na natin tong takip. Ito yung inalis ko kaninang takip. Ayan. Pagka ibabalik lang naman to, yung clip nya, itutulak nyo lang. Tapat nyo lang sa butas. Ayan, tapos tulak nyo lang. Ayan. Ganun lang yung pagkabit nya. Tapos pag-aalis nyo, ang pag-alis naman nya, gamit kayo ng pry tool kit. Ayan, sikwatin nyo lang pag ganyan. Maalis na yan. Ayan. Ganun lang yung pag-alis nya. Ayan. Pag-aalisin nyo yung takip sa likod, may takip kasi yan sa likod. Ayan, balik na natin yung mga clips. Ayan, lalagyan natin siya ng memory card, yung 32 gig na SanDisk. Original lang ilalagay nyo. Tapos kailangan class 10 siya. Tapos yung speed nya 120 MB. Ayan, 100 pataas pwede na yan. Tapos kailangan pang full HD or pang 4K video resolution. Kasi yung dashcam natin 4K video resolution.
Kailangan meron siyang QR code na na-scan para sure na original talaga yung ilalagay nyo. Kasi pag nilagyan nyo siya ng fake na memory card, maghahang lang yung dashcam, mabagal yung record, tapos pwedeng mag kurap-kurap. Ayan. Ito yung lalagay natin, 32 gig na SanDisk micro SD card. Ayan, dito ko nilagay yung memory card yan. Pinupush lang naman yan pagka ikakabit. Tapos pagka i-eject nyo, pindutin nyo lang ulit, maalis na yan. Ayan. Ayan, tanggalin na natin yung cover, yung pinaka plastic nya. Tapos meron pa yung isang plastic, tanggalin na rin natin para mas malinaw yung screen. Ayan. Mirror na siya. Ayan, mirror. Ayan, pagka inon nyo yung sasakyan, mag-on na rin yung dashcam. Ayan, testing natin. Buksan natin yung sasakyan. Ayan. Ayan, pagka on yung sasakyan, on na rin siya. Ayan, pwede siyang front and back sabay nagre-record. Ayan, sabay siya sa display. Ayan, ito yung front camera, ito yung back camera. Ayan. Malinaw siya, front and back camera. Kaya paglagay nyo ng memory card, kailangan nyo i-format muna yung memory card para mag-ano siya, mag-record. Ayan, format muna natin yung memory card. Ayan, pag na-format nyo na, mag-auto record na yan. Ayan, tuwing on nyo ng sasakyan, on na rin siya, record na rin. Ayan, tapos pwedeng front camera lang siya, naya up and down pagka dito nyo siya sa swipe sa may kaliwa. Dito sa kabila brightness. Ayan. Tapos pwedeng back camera, ayan, na-adjust din up and down. Ayan, ito yung back camera. Ayan, pwedeng sabay siya double. Tapos pag nag-switch ka ng reverse, ayan. Ayan, pag nag-switch ka ng reverse, lilipat yung camera sa likod. Ayan, tas meron siyang parking guide. Ayan, na-adjust naman yung ano niya na isusum. Pipindutin mo lang tong nasa gilid. Ayan, 1, 2, 3 hanggang 4. Tapos 0 yung pinaka wide niya, yung pinaka full screen. 0, 1, 2, 3, 4 yung adjust niya. Tapos pag binalik niya sa park, balik na rin siya sa dating display. Pagka gusto mo mag-playback, swipe mo lang ng papunta rito sa may kanan. Ayan, lalabas lahat ng na-record mo. Ayan. Nandyan yung mga record mo sa front, tsaka mga record mo sa rear. Ayan, pindutin mo lang yung triangle dito para mamimili ka kung ano yung gusto mong i-playback, front or rear. Ayan. Nandyan din yung mga urgent video, yung mga lock videos mo, tsaka yung mga na-screenshot. Ayan, yung mga record natin sa rear, pwede kang mag-play. Ayan, dito ka rin manonood. Ayan. Pwede kang mag-delete. Ayan, nandyan yung delete. Tapos pwede ka rin mag-download ng application na pwede mong kunin yung mga record nya malipat sa phone. Meron siyang wifi apps, ida-download nyo yun. Ang gagawin nyo lang, pag na-download nyo na yung wifi apps nya, punta lang kayo sa wifi ng phone nyo. Ayan, ito yung wifi apps. Ayan, scan nyo lang yan para ma-download nyo yung application nya. Tapos search nyo yung wifi nya, yung UCYF11145D. Yun kung ano yung lalabas dito sa device. Tapos password nya 1234567 8. Pagka connected na yung phone nyo sa dashcam, punta na kayo ng application na dinownload nyo. Open nyo yung application, add camera lang kayo, tapos lalabas na lahat ng na-record nyo na video nyo. Pwede nyo nang ma-download sa phone. Ayan. Pag na-download nyo na sa phone, ito kasing dashcam auto-delete. Pag puno na yung memory card, yung mga una mong record, na-erase niya ng usa. Kaya kung may gusto kang i-save, pwede mo i-save sa phone. Malipat sa phone yung mga important video mo. Ayan, yun yung gamit ng wifi apps. Tapos meron siyang parking guard. Ito yung parking guard. Ito yung pag naka-off yung sasakyan mo, off na rin yung dashcam. Tapos meron siyang sumagi, nagalaw. Usa siyang bubukas, magre-record. Ayan, ng mga ilang seconds. Tapos yung
record ng parking guard nyo, automatic save, hindi na i-erase ng auto delete. Yan, nandyan yung mga setting. Yan. Etong stream media, ito yung pag on nyo na sasakyan, double camera kagad yung makikita nyo. Yan. Tuwing on nyo yung sasakyan, dalawa siya, front tsaka back. Tapos auto record na. Yan. Meron din siyang set ng video clip sa loop recording. Yan, set natin 3 minutes. Yung file mo puro 3 minutes. Pag puno na, yung unang 3 minutes ini-erase niya. Yan. Ito yung yung QCY F11. Yan, QCY F11 Plus dashcam. Yan, 4K video resolution front and back. Kinabit natin sa Honda City. Yan. Sa Honda City natin kinabit. Yan, QCY F11 Plus 4K video resolution back dashcam. Yan. Yan, sobrang linaw niya. Harap tsaka likod. Yan, QCY F11 dashcam. Yan, pag umatras ka, ayan, nag-auto switch.